Shout out kay Kislap Security Agency Marilao Office Mr. Alan D. Aba, bumili ng sapatos. At maraming salamat sa iyo kaibigan. Nuggets vs Warriors, may dayaang nangyari. Ang daming interesadong nangyari sa laban ngayon sa NBA. Pero bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10, mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tfin.com for more high quality shoes. Si Lonnie Walker ay pumwesto mula sa bench at nagtala ng 21 points. Samantalang si Day'Ron Sharpe ay nagdagdag ng 11 points at 10 rebounds habang tinalo ng Brooklyn Nets ang Clippers sa score na 100-93 noong Miyerkules ng gabi, na nagdala ng ika-4 na pagkakatalo sa kalsada para sa Los Angeles Clippers. Nagtala si Cam Thomas ng 14 points sa unang kalahati ng laro para sa mga Nets bago umalis sa laro ng maaga sa ikatlong yugto matapos magka-sprain ang kaniyang left ankle. Nagdagdag din si Dorian Finney-Smith ng 12 points para sa Brooklyn na nagtapos sa kanilang dalawang sunod-sunod na pagkatalo. Nagdala si Paul George ng 24 points at si Kawhi Leonard ng 17 para sa Clippers na natalo na ng kanilang ikatlong sunod na laro. Nagkaroon ng 10 points at 10 rebounds si Ivica Zubac at nagdagdag ng 12 points at 8 rebounds si James Harden sa kanyang pangalawang laro para sa Los Angeles matapos mapalit mula sa Philadelphia noong Oktubre 30. Si Sharpe ay nagbigay ng kinakailangang lakas sa mga Nets mula sa bench. Nagtala siya ng 9 na puntos sa ika-4 na yugto. Tumira siya ng off-balance shot mula sa backboard habang si Zubac ay nagtatangkang mag-block na nagdala sa mga Nets sa unahan sa score na 98-79 na mayroong 6 minutes and 42 seconds na natitira. Bumawas ng lamang si Leonard at naging 94-90 sa mayroong 1 minute and 17 seconds na natitira. Ngunit sinagot naman ito ni Spencer Dinwiddie ng isang 3-pointer. Nag-time out ang Los Angeles, ngunit nag-turnover sila sa kanilang susunod na possession at nag-miss ng dalawang sunod na tira bago si Royce O'Neal ay nagtira ng 3-pointer upang tiyakin ang panalo para sa mga Nets. At sa kabilang balita naman, ang unang laro ni Victor Wembanyama sa Madison Square Garden ay isa sa pinakamalala sa kanyang karera, sapagkat ang number 1 draft pick ay nagtala lamang ng isang basket sa unang 3 quarter na nagtagumpay ang New York Knicks kontra sa San Antonio Spurs noong Miyerkules ng gabi sa score na 126-105. Ang 7'3" na player na si Wembanyama ay hindi nakatama sa kanyang unang 7 tira at mayroon siyang mas maraming air balls kaysa sa field goals hanggang sa 3 quarter, kung kailan ang Knicks ay nagkaroon ng lamang sa hanggang 30 points. Nanganganib siyang hindi magtala ng 2 digit para sa unang beses bago nagtala ng 8 puntos sa ika-4 na quarter upang tapusin ang laro na may 14 points sa 4 of 14 shooting. Nagtala din si Jalen Brunson ng 25 points para sa Knicks na nagwagi sa kanilang pangalawang sunod na laro. Nagdagdag si RJ Barrett ng 24 points at 6 na assist habang mayroong 23 points at 16 rebounds si Julius Randle. Nagtala si Emmanuel Quickley ng 19 points mula sa bench at si Mitchell Robinson ang nanguna sa malakas na depensang pagsisikap laban kay Wembanyama na may 8 puntos at 12 rebounds. Si Wembanyama na nangunguna sa mga rookie ng NBA na may 19.4 na points bawat laro ay kumuha ng 9 na rebounds, ngunit hindi natamaan ang 4 na 3-point attempts. Siya ay nakaranas ng mga magagandang palakpak bago at sa huli ng laro. Ngunit may mga nagbigay din ng mga pang-alipusta habang siya ay naglalaro. Si Jeremy Sochan ay mayroong 16 points at 6 na rebounds para sa Spurs, 2 gabi matapos matalo ng 152-111 sa Indiana. Sila ay nangunguna sa malalaking lamang sa karamihan ng laro at natalo ng kanilang ikatlong sunod. Nang dumating sila sa Madison Square Garden noong Miyerkules para sa kanilang umagang pag-ensayo, sinabi ni Coach Greg Popovich sa ilang mga manlalaro na ito ang pinakamagandang lugar para maglaro ng basketball, na parehong narinig ni Wembanyama. Bagaman sinabi niya na ang MSG ay hindi gaanong malaki kaysa sa inaasahan niya, ito pa rin ay may halos 20,000 na mga tagahanga at naging sobrang ingay ang mga ito na magtapo ng 2 airball si Wembanyama sa kanyang masamang unang kalahati ng laro. Si Wembanyama ay nagkaroon ng mga problema sa simula ng laro. Hindi natamaan ang unang 3 tira ng Spurs na nagdulot ng 13-0 na deficit bago sila makapagsigunda. Pinamunuan ng Knicks ang unang quarter. Pinalawak ang kanilang lamang sa 33-16
at pinaabot ito sa 42-21 matapos ang hindi na maabot na 3-pointer ni Wembanyama. Kasama sa ambag ni Quickley ang isang steal at assist kay Hartenstein para sa dunk na nagdulot ng mga sigaw na overrated matapos magpakita ng frustration si Wembanyama. Sa kabila ng inaasahan na hindi makakalaro dahil sa injury, nagbalik sorpresa si Devin Vassell sa laro at nag-ambag ng 4 na puntos. At sa susunod na balita, ang 76ers ay nagawa ng mga pagbabago upang tanggalin ang kanilang nakaraang pagka-disappoint sa postseason sa pamamagitan ng pagkuha ng isang bagong coach at pag-trade ng isang malcontent player. Pinangunahan ni Joel Embiid at Tyrese Maxey ang binago nilang koponan tungo sa kanilang ika-6 na sunod na panalo, kung saan nagtala si Embiid ng 27 points at 10 rebounds at nag-ambag si Maxey ng 25 points at 9 na assist sa 106-103 nga panalo laban sa Boston Celtics. Ang 76ers ay kasalukuyang nangunguna sa Eastern Conference na may talaan na 6-1, kung saan tanging ang kanilang opening night game ang kanilang talo. May perpektong 5-0 na talaan sila sa kanilang home games at nag-adjust sa mga bagong coaching at player changes. Si Kristaps Porzingis ay nagtala ng 29 points para sa Celtics at si Derrick White na bumalik matapos ang maikli nitong pagkawala ay nag-ambag ng 19 points. Ang laro sa pagitan ng Sixers at Celtics ay lubos na inaabangan sapagkat ito ang unang pagkikita mula sa kanilang playoff matchup noong nakaraang season, kung saan nagtapos ng masama para sa Sixers. Nataon silang matalo sa serye matapos magkaroon ng 3-2 na bentahe na nagdulot ng mga malalaking pagbabago, kasama na ang pag-alis ni Coach Doc Rivers at hiling na trade ni James Harden. Ang Celtics na nakalampas ng isang laro mula sa NBA Finals noong nakaraang season ay nagdagdag ng mga kilalang manlalaro, kabilang ang pag-acquire ng Kristaps Porzingis at Drew Holiday. Sa unang tingin, hindi inaasahan na malakas na makakalamang sa silangan ang Sixers. Ngunit ang mga kamakailang performance ay nagpapahiwatig na dapat silang seryosohin. Sa kabila ng mga alaala ng kanilang dating pagkatalo sa playoffs, nagawa ng Sixers na pigilan ang Celtics para sa 106-103 na panalo, kung saan si Joel Embiid ang nagtala ng mga mahalagang play sa huli. Nagpahayag si Jason Tatum tungkol sa kanyang mintis na pagtira na maaaring nag-iba ng takbo sa laro. Kinakilala na hindi niya ito maayos na naipatupad. Natapos niya ang laro na may 16 points at 15 rebounds habang nag-aalangan ang Celtics mula sa malayo na may 15 sa 47 sa mga tira mula sa 3 points. Samantala, nag-ambag si Tobias Harris ng 17 points para sa Sixers. Sa kabila ng mga kamakailang pagbabago sa roster, nananatili si Joel Embiid bilang isang matibay na puwersa para sa Sixers na nagtala ng 13 points sa ikatlong quarter at pinaligaya ang mga manonood sa isang malayong 3-point na tira. Nagtagumpay ang Sixers sa isang matagal nang inaabangan na laban kontra sa Celtics, kung saan parehong may 5-1 na record ang mga koponan bago ang laro at itinuring ito ng Sixers bilang isang pagsusukat sa simula ng season. At sa kabilang balita naman, bigo ang Warriors na manalo sa laban nila kontra Denver Nuggets, kung saan nakapagtala lamang si Curry ng 23 points, 4 assists at 5 rebounds. Dinagdagan naman ito ni Klay Thompson ng 15 points at 6 rebounds, kung saan may 41.7% na field goal percentage. At sa isang dominanteng laro ni Nikola Jokic, siya ay nakapagtala sa kanyang koponan ng 35 points at 13 rebounds. Tinulungan naman siya ni Reggie Jackson na may 20 points at 6 assists at ni Michael Porter Jr. ng may 17 points at 9 rebounds. Nakapagtala din ng double-double si Aaron Gordon, kung saan siya ay may 14 points at 11 rebounds na nakatulong sa pagkapanalo ng Nuggets kontra Warriors. Nangyari din sa laban na tila nagkalabuan ang tawagan ng mga referee matapos hindi tinawagan ang goaltending play na ito mula kay Stephen Curry. Anong masasabi nyo dito mga kaibigan? This was the play earlier. Aaron Gordon coming over weak side. Steve Kerr and the Golden State bench irate that this was not called a goaltend. Clearly hit the backboard first. Huwag niyong kalimutan mga kaibigan na i-comment kung ano ang masasabi niyo tungkol dito.